Okay, so nung nakaraan, tinapos na natin gawin itong floor plan. So, meron lang tayo dito dinagdag na stair. Ito yung column is 250 by 250. Ito naman 250 din yan sa gitna. Okay? So, ang gagawin natin ngayon ay yung roof plan. So, madali na lang ito. Ang gagawin mo lang is, ikopya mo lang yung eaves line dito. Kukopyahin mo lang yan. Tapos ito. So, madali na lang. So, kopyahin natin. Ito, kopyahin natin to. Kopyahin natin ito. Then, yung eaves line. Okay. Taas natin. Okay, ang gagawin mo dyan is i-offset mo ito ng 900 din lang. So, parang babalik ka doon sa wall. So, offset 900. Okay. So, ayan natin hidden line yan. Then, mag-create ka ng another layer for the roof. So, nakagawa na tayo ng layer ng roof dito. Gagawa na lang kayo. So, actually, ang properties niyan, so yung roof natin, ang properties niyan is continuous ang line type, tapos yung line weight is 0.3. Then, eto, convert mo na to ng roof. Yung nasa loob, hayaan mo lang yan, that is the wall, line ng wall yan. So, the next na gagawin mo is explode mo to para makapag-offset tayo ng 200. So, next na gagawin is gagawa tayo ng mag-offset tayo ng 200. So, lahat yan. Okay. I-offset lahat lang natin yan. Then, ito, extend mo lang. Then mag-trim tayo. Ito yung i-trim natin. Actually, itong mga yan is, that is flashing gutter yan. Okay? So, ito naman yung gutter natin. Yung daloyan ng tubig galing sa taas. Okay? Now, next na gagawin is i-off muna natin tong eaves line. Kasi mag-hats tayo. So, roof hats. So, dito tayo sa may hats na yan. Then, click natin. Hanapin natin yung ANSI 34. Click natin. Then, click natin dito sa boundaries. Palitan natin yung scale na 30. Then, yung angle niya is 45. Para mag-90 yan. Okay, that is already our roof. So, yung gagamit pala natin dito na type of roof is yung shed type. Okay, ito yung gutter natin, yung daloyan ng tubig. Ito naman flashing gutter yan, magkabilaan. Pati dito. Okay, then next, lalagyan natin yan ng lagyan natin ng arrow. So, 3-sided. Then, inscribe tayo. Anyway, wala namang walang inscribe. Masyadong malaki. So, inscribe tayo. Okay, gawin natin to na then lagay natin, move natin sa gitna. Ito, ang representation nito is ang ibig sabihin yan, yung arrow na yan is yung kung paano yung ayos, di ba? Ang slope kasi niyan is parang ganito. So,
explain lang natin. So, parang ganyan. Okay. Ganyan yung slope. Okay. Etong arrow na to, yun yung pababa na ganyan. Okay. Shed type lang yung ginamit natin para simple lang na ano. Okay. Okay. So, bali ang susunod natin gagawin is maglalagay na tayo dito ng downspout. Okay. So, downspout yung ilalagay na natin dito. Yung daluyan ng tubig pababa doon sa may drainage. I-identify muna natin kung saan natin lalagyan. Okay. Diba dito sa may dulo kasi, dalawang dulo may kwan yan, may poste. So mag-offset tayo ng 150 para may pagitna yung ano. Then another from that 2,000 offset ulit tayo ng 2,000 doon sa may poste, doon sa offset 2,000. Okay. So, dyan natin ilalagay yung mga gutter. So, gawa ka ulit ng ito, downspout pala. Okay, downspout. So, create tayo ng circle na ang laki ay 40 ang radius. Okay. So, dito natin ilagay. Sa gitna nito. Okay, kuha na lang natin yan. Pwede naman, okay, copy na lang natin. Sa gitna. Then, nakapagitna yan. Then, alisin na natin yon. Then, copy ka ulit. I-on mo na lang yung ortho mode mo para mas mabilis. Okay, CO. Then, select mo na yan. Then, doon. Okay. So, yan na yung downspout natin. Then, next na gagawin mo, i-adjust natin to ng kaunti. So, move natin. Kasi matatamaan to mamaya ng dimension. Okay. Ito. So, para mas mabilis ang paglagay ng dimension, ang gawin mo, kuhan muna natin yung text. So, DLI tayo. DLI. Click natin doon, tapos doon. Then, pagka-click mo na ganyan, type ka ng DCO para sa continuous dimensioning. Okay? Diba? O, ganyan. Then, click ka ulit. So, DLI ka ulit. Dito. Click natin doon. Then, DCO ulit. Ganyan. Okay. Then, another one, DLI. Click mo dito. Then, DCO ka ulit para dire-diretso. Okay. So, that's it. So, pwede pa naman natin lagyan dito sa kabila. So, DLI ka ulit. Kasi magkaiba yung size sa kabila eh. Magkaiba to yung haba. So, pwede mong lagyan ulit yan. Okay. DCO ka ulit para continuous na naman. Then, that's it. Tapos na tayo. So, maglalagay na lang tayo ng mga detail. Halimbawa to. Okay. Saan ba natin gagawin yan? So, that is a reference line. So, kopyahin na lang natin to. Explain ko na lang kung paano yung mga details, kung paano yung paglagay ng or pag-set up ng text style. Okay. So, enter na lang natin dyan. Okay. So, that's our, this is now our
roof plan. Okay. Ito yung reference line natin. Dito sa may annotate yan. So, dapat naka-annotative yan. So, click natin to. Okay. Ito yung content. Dapat naka-dim line yan. Kagaya ng dimension line mo. Yun yung setup niya. Okay. Ito naman, landing distance, masyadong malayo yan, gawin natin 3 lang. Okay? Or 2. Okay? Then front, yan yung mga yan yung mga settings niya. Then click mo lang yung okay. Then set current, then close mo na yan. Okay? So, yan na yung roof plan natin. Okay? Napakadali, di ba? So, copy mo na lang ulit to. CO. Lahat yan, copy mo lang, babaguhin mo na lang yung mga pangalan. Halimbawa, pag group plan, ito, like for example, yung susunod na gagawin natin, foundation plan, binabago mo na lang. Okay? Isa lang yung gagawin mo dyan. So, that is now our roof plan. Okay? Napakadali. So, yung susunod na gagawin natin, pagtapos na yan, ito naman, foundation plan. Okay? So, foundation plan naman tayo. Anyway, madali lang to. Given na to, given na yung wall, ang maglalagay na lang kayo ng mga details. Yun lang yung ipapagawa ko sa inyo. Okay? So, I hope meron na kayong natutunan ulit. Maraming salamat sa panonood. Then, kindly hit the subscribe button for you to update ng mga susunod pa nating mga video tutorial.